sa inyong lahat, kapatirang Divine Mercy. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga sa mga kapwa ko alagad. Mga Kaps, good morning! At sa iba't ibang sulok ng mundo na nanonood sa internet ngayon, magandang umaga po sa katanghaliang ito. Bababa ako. Ang bawat isa po sa atin ay may mga pinagdaraanan o pagsubok sa ating buhay. Mayroon sa pinansyal, mayroon sa karamdaman. Bagamat may mga dumarating sa ating buhay, ito ay daan ng ating Panginoon upang siya'y ating kilalanin. Amen po ba? Sa mga karamdaman pong ito, ganap natin pong nararamdaman ng Panginoon na sinasabi niya na, anak, nandito lang ako upang ako iyong tawagan. Amen po ba? Sa ganito pong buhay natin na nakaranas po tayo ng iba't ibang mga pagsubok sa ating buhay, lalo na sa ating mga kapatid sa Bisaya, hindi man po tayo makatulong sa mga pinansyal o mga ibang bagay, ipanalangin po natin sila. Mas higit po na upang ganap nilang maramdaman ng Panginoon sa kabila ng kanilang mga naging pagsubok sa kanilang buhay, sa kabila ng mga kanilang naranasan. Amen po ba? Amen na amen. Ang una pong magbabahagi sa umagang ito, sa katanghalian, ay si Josepina Manangkil na taga San Isidro, San Luis. Asan po siya? Ay, ito. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa kanyang katauhan. Magandang tanghali po. Ako po ay binigyan ng kapagsubukan ng Panginoon. Noon po ako'y napunta rito, malaki po ang katawan ko, malaking malaki. Hindi po ako makalakad noon. Sabi ko sa mister ko, idalin mo ko ako kay Apong Koncheng. Sabi kong ganun. Kasi po nakikita ko siya. Pag nakapakit po ang mata ko, nakikita ko siya tuwing gabi. Sabi ko, doon ako gagaling. Sabi ko sa kanya, dalin mo ako doon, sabi ko. De po, pinakinggan po ako. Dinala po ako dito. Hindi po ako lumalakad. Yung anak ko, tsaka yung mister ko, inakailangan ako. Bakit itong himala ng Panginoon? Pagtapat ko sa pintuan, ba't ang bilis ko lumakad? Salamat, Panginoon. Sabi ko, ano ito? Sabi nung anak ko, tsaka yung mister ko, naiyak siya. Sabi niya sa akin, kanina hindi ka lumalakad, ilang araw na yan. Ba't pagtapat mo dito, ang bilis mong lumakad? Sabi niya sa akin, alam nyo kako, ito na ang kagalingan ko, sabi ko sa kanila. Nakikita ko yan, nakaputi, sabi ko, dito ako gagaling, sabi ko ganun. Ito pa po, yung mga kapatid ko, pinuntahan ako sa amin. Sabi niya, ba't saan ka nagpapatingin? Sabi niya nung mga kapatid ko. Bakit hindi ka magpa-doktor? Sabi niya. Hindi, sabi ko. Gusto ko doon. Sabi kong ganun sa kanila. De po, pinilit ako. Nakinig naman ako. Binigyan ako ng pagkuhan ng request ng doktor, magpa-ultrasound ako. Ang mapalad po, ang Panginoon talaga. Bakit tuwing linapitan kong doktor, walang nag-ultrasound, wala daw sila. Salamat sa iyo, Ama, na itong sakit ko noon, malaking tiyan ko, pinagaling mo ko. Kaya po ngayon, kung hindi mo isinapuso ang Panginoon, wala, hindi ka gagaling. Kaya po ako, talagang naniniwala ko ang Panginoon, si Ama talaga. Magaling talagang number 1 siya. Kaya po sabi ko sa mga anak ko, ali kayo, sabi ko, pumunta kayo doon. Gustong-gusto naman pong pumunta, kaya lang, isa lang po yung motor namin. Sabi ko, paano tayo makakasakay lahat dyan? Yung anak ko, matatabaho kami. Yung anak kong isa, kami lang dalawa. Yung tatay ninyo, yung iba pa. Saan sasakay? Ayaan ninyo, hingi natin sa Ama na makakabili tayo ng isang sasakyan na jeep para tayong lahat makapunta tayo doon, sabi ko. Sabi po ng kapatid ko naman, bakit nagpapatingin ka dun? Hindi naman doktor yun. Hindi. Yung sa inyo, yung sa akin. Nagalit pa po ako noon. Sabi ko sa kanila,
Ba't kayo nakikialam sa akin? Ako gusto ko ito. Sabi kong ganun. Kayo, kung saan kayo gumagaling, doon kayo. Ako, kung saan ako gumagaling, doon ako. Pero po pala yung kapatid mo, pagka po pala pinilit ka, susundin mo rin pala. Sinundin ko. Talagang kung saan nila ako dinadala, ba't walang nakita sa tiyang ko, yung ultrasound, walang nag-ultrasound. Nagpunta na ako sa Baliwag, wala. Sabi nila, bumalik ka na lang, hindi na ako po bumalik, dito ako bumalik. Marami po salamat, Ama. Salamat sa iyo, kapatid. Katotohanan lamang na pinagaling ka ng Ama sa iyong pananampalataya. At kung iyong pananaligan at paigtingin ang iyong pananampalataya sa Panginoon, ang nais mong maparating ang iyong mga minamahal sa buhay na patungo sa Kanya ay Kanyang ipagkakaloob kung magtitibay lamang kayo. Amen po ba? At ang susunod na magbabahagi sa tanghaling ito ay si Jennifer Herrera ng taga Tinejero. Jennifer. Magandang umaga po sa inyong lahat. Totoo po niyan ito po yung kauna-unang pagkakataon na mag-share po ako. Medyo kinakabahan pa po. Bali matagal na po akong pupunta dito pero hindi po ako ganun kaaktibo. Lagi lang po kaming nasa labas. Lagi ko nga pong iniisip-isip na kailan po kaya ako mag-share. Kasi po sa totoo lang po, maraming beses na po naming nakita at napatunayan po talaga sa buhay naming mag-asawa kung gaano po talaga kadakila at kung paano po kumikilos ang Panginoon dito po sa lugar na ito. Meron po isang pagkakataon na nagkasakit po yung kabiyak ng puso ko. Nagkaroon po siya ng sakit sa buto sa kanya pong balakang o operahan po dapat siya. Nagpunta po kami sa Maynila ng Lunes. Nung araw din po na yon, pinayuhan po siya ng doktor na operahan po siya ng Miyerkules. Ganun po kabilis. So bilang tao po, kinabahan po kaming mag-asawa. Sumunod na araw po, nagpunta po kami dito. Sa totoo lang po, nagbakasakali kami na kung maaari, wag po maoperahan po siya sa buto. Kasi po sa totoo lang, bata pa po siya, 33, noong time po na yon. Tsaka nakita ko po siya, hindi na po siya makalakad po ng diretsyo. Ako na po ang nagdadrive. Hindi na po niya kayang tumayong mag-isa. So sabi ko po sa bata po naming mag-asawa, mag-aalaga po pala agad ako ng gano'n na baka hindi siya makalakad hanggang sa pagtanda namin. So nandun po yung takot, pero nandun pa rin po yung pag-asa na sana po sa pagpunta po namin dito, yun nga po, makalakad po siya. Nagpunta po kami ng Tuesday, Wednesday, nag-Tuesday, sabi po ng mahal na apo, mag-shampoo kami. Nag-shampoo kami, nakatapos po namin yung unang sham, nagpatuloy pa rin po kami hanggang sa hindi na po namin namalayan. Yung paglalakad po niya, diretso na. So talaga pong buhay po ang Diyos, ang Ama sa lugar po na ito dahil po yung operasyon na sinasabi pong operahan po dapat siya, hindi po nangyari. At ngayon po, caps na po siya dito. Naglingkod po siya at talaga pong ganun po katibay ang paniniwala namin sa lugar nito. Tapos, lagi po kami pupunta dito, matagal na po. Tapos puro sa kanya. Sabi ko, pag nag-share ako, laging sasabihin ko, puro yung sa kanya. Kung bibigyan po ako ng pagkakataon. Nung last week lang po, ako naman po, sumakit po yung ulo ko. Talaga po sobrang sakit. Tapos po nagpa-BP po ako, 140. Sabi ko, ang taas po ng BP ko. Sabi ko, bata pa naman ako para ma-high blood, ganyan. Tsaka sabi ko rin po, lahi rin po namin, kaya natakot po talaga ako. So, nagpunta po ako dito, nagpabanyos po kami. Ako po, pangatlong banyos ko na po ngayong araw na to. Yung po pala, kaya po pala ako nakapag-share ngayon,
sarili ko po pala yung isi-share ko, hindi rin po pala yung sa asawa ko lang. Sa unang banyos ko lang po, sakit po ng ulo ko, nilalagnat po ako. Sabi po ni Apo, stress lang daw po yun. Tapos po nung nakapila po ako, sobrang taas ng lagnat ko, hinawakan po niya ako. Tapos sabi niya sa akin, anak, gusto mo bang uminom ng herbal? Sabi ko, opo, Apo. Tapos pumila po ako. Nung pagpila ko lang po, kahit po ganun kataas yung lagnat ko, ginisawan na po ako. Pinagpawisan na po ako na wala na po yung taas ng lagnat ko. Pumila pa rin po ako, nag-antay ako ng matagal kay Apo. Kahit sabi ko, paninindigan ko to para lang ako gumaling. Tapos pagpasok ko po, binigyan niya po ako ng herbal tea, okay na po. Kinabukasan po, sabi po niya sa akin, anak, wala na yung sakit sa likod ng ulo mo. Buhay po talaga ang Diyos. Wala na po talaga yung sakit sa ulo ko. At eto po ako ngayon, masayang masaya. At meron pa pong isa, noon po, nakakapakinig po ako ng mga mensahe dito na mga nagsishare na yung pong bato sa bato, iniihi. Sabi ko, paano yun? Paano iihi? Nandun po sa loob yun. Di po ako makapaniwala. Siguro marami po sa inyo na ganyan din po. Tapos po, kahapon po, ako po kasi may sinusitis. Buhay po talaga ang Diyos. Kung hindi po nangyari sa akin yung nangyari kahapon, siguro po hindi ako makapagsalita ng maayos sa inyo. May sinusitis po kasi ko. Pag po nagsalita ako ng matagal, nadadahak po ako, parang hindi po ako makahinga. Tapos kahapon po, suminga po ako. Yung pong sinasabi nilang inihi na bato o ano pa man, nangyari po sa akin, pagsinga ko po, ang laki po nung bilog. Bilog po talaga. Talagang pinakita ko po sa asawa ko, meron pa po siyang dugo-dugo na isininga ko pong buong buo. Sabi ko, ano to? Sabi niya, naku, yan may yung, kaya hindi ka makahinga. Hindi po kasi ako makahiga ng diretsyo dahil po sa sinusitis ko po. So talaga po, sa pangatlong pagkakataon, purihin po ulit ang Ama. Nawala po yung sinusitis ko na yon. Kanina po, may lumapit po sa akin kapatid na mag-share po ako. Sabi ko po, hindi ko po alam masasabihin ko. Pero salamat po ulit sa Ama at eto po, na-share ko po sa inyong lahat yung pong nangyari po sa akin. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Salamat kapatid, sapagkat nais ng Ama na ibahagi natin ang mga kaganapang mahiwaga na ibinapakita ng Ama sa ating buhay. At sa mga ipinakikita niya, lugod na lugod siya na binabahagi natin sa ating kapwa ang mga kadakilaan niya. At lagi natin siyang papupurihan at pasasalamatan sa kanyang kadakilang walang hanggan, bagkus na sa lahat ng mga ibinibigay niya sa ating buhay. Amen po ba? Ang susunod pong magbabahagi ay si Miren de la Peña na taga-Dulong Ilog. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga alagad, mga pasyente, mga cabs, mga choir, at kay Apo bilang kinalugdan. Papuri pa sa salamat po sa Ama, ang lahat ng naganap sa buhay ko, sa mga blessing na binibigay niya sa araw-araw sa aming pamilya, at sa lahat po ng pagtupad ng lahat ng kahilingan ko, lahat po ng kahilingan ko dito natutupad. Yun nga lang po, hindi mo makukuha sa isang beses lang. Siyempre po, konting sakripisyo at pananalig. Kailangan po pananampalataya. Kung isa-isain ko po ang mga naganap sa akin, medyo magtatagal po. Basta ang ano ko lang po, maraming salamat po sa Ama. Pangalawa po kay Apong Ponching. Pinagaling niya po ang aking karamdaman. Nang last year po, matigas ang aking mga daliri, hindi ko man lang siya ma-close open. Sa awa at ano ng Panginoon at kay Apong Ponching, sa binigay niyang mga daon-daon, gumaling po ako. At isa pa po, ang aking manugang, ganun din po, dumaling din po dito. Sa pag-akay ko rin po sa kanya dito, pinanalangin ko na pumunta po siya dito, maisama ko sila, naisama ko rin po. At ang aking pong apo, ganun din po, matagal bago po siya naglakad, napalakad din po dito, di po po, ganun.
kaano ng Panginoon sa atin. Mahal tayo ng Panginoon, basta't manalig at manampalataya po tayo sa Kanya. Buong puso. At marami pong nabago sa mga ugali ko. Naging mapagkumbaba po ako, hindi na po ako masyadong minsan, siyempre, bilang tao po, nagkakasala. Pero po pag dumulog ako sa Panginoon na tulungan niya akong magpatawad, magpakumbaba. Nagagawa ko pong magpakumbaba. Nagagawa ko pong sumuko. At yun po, lahat ng, ang napagaling po palang una dito, ang aking kaluluwa, ang aking puso, luminis po lahat ng, kaya alam ko po siguro napatawad na akong Panginoon kasi po lahat ng kahilingan ko naibigay na po niya. Kaya papuri pasasalamat po sa iyo, Ama, ang aking binabalik. Salamat, salamat po. Magandang umaga. Salamat kapatid, yan ang nais ng Ama na ganap tayong sumuko sa Kanya, na yung mga kasalanan nating nagawa natin ng ating buhay, ganap nating ibigay sa Kanya, yung mga kataasan natin, ibigay natin ang buong ganap sa ating Panginoon upang ganap nating makamtan ang mga hinihiling natin sa Kanyang mga karamdaman, ibibigay niya. Linisin natin muna nating ganap ang ating mga sarili, yung ating mga kasalanan. At ang susunod pong magbabahagi ay si kapatid na Alma. Palakpakan po natin siya. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Sa maraming biyaya at pagpapalang natamo ko, nais kong pong magpasalamat at magpuri sa Ama sa mga katagumpayan na sa mga problemang pinagdaanan na sa bawat pagbabata, ito po ay aking nakamtam. Ang pagiging isang lingkod na sa bawat pinagdadaanan po, sa Kanya po ako tumatawag. Batid ko po na alam niyo po, na ibahagi ko na po sa inyo yung bawat pinagdaanan ko na hanggang sa karamdaman po ng aking kabiyak. Ito po, kaya hindi ko po ito makalimutan sapagkat dito po ako dinalisay ng gusto ng Ama. Sapagkat dito po sa bawat araw, sa isang buwan po niyang pagbabanyos ng aking kabiyak, sa bawat araw, marami po akong, sa mensahe ng Banal na Espiritu, tumimo po sa aking puso, marami pong nabago. Galak ang puso ko sapagkat nung masadsad ko po yon, lumipas ang ilang buwan, hinirang po ako ng mahal na Apo. Kaya di po ba, sa bawat kaganapan, sa bawat pinagdadaanan mo, mayroon pong kaakibat kumbaga po may kaakibat po siya. Sa bawat pinagdadaanan mo, basta po nananalig at nagtitiwala po tayo sa Ama, hindi po niya tayo pababayaan. Kaya po, sa kabila ng mga pinagdaanan po, hindi po ako sumuko, bagkus sa Kanya po ako tumawag, sa Kanya po ako lumapit. Yun lang po at maraming salamat po. Salamat kapatid sa iyong ibinahagi sa umagang ito. Ang susunod pong magbabahagi ang ating kapatid na Daisy. Isang pagpupuri at pasasalamat sa ating dakilang lumikha. Magandang umaga po sa lahat. Noong po ilang araw nang nakakariran, masakit po ang aking pangangatawan. Imbes na yun ay aking pakinggan, pakiramdaman, kinantahan ko po yung I have decided to follow Jesus. I have decided to no turning back. Tapos
Though none go with me, still I will follow you po. Naalis po yung sakit, naalis po yung, nabago po yung aking pakiramdam. And then lately ho, kahapon lang, magbuhat ho dito hanggang dito sa masakit na, para hong binibiyak ang ulo ko. Meron ho akong nararamdaman na kirot, hindi ko alam kung kirot yun, kung tumutusok o ano. Tinest po si Apo, sabi niya, pinaano ko sa aba ang tsaka nagpunta po ako sa doktor kanina at sabi ko niya, stress lang. Hindi ko po rin po pinano yun, pero alam ko po na ang Panginoon ay aking pagagalingin. Naniwala at nagtiwala po sa atin, nagkilang lumikha, na ako'y gagaling. Ngayon ho, hanggang pagpunta ko dito, parang binibiyak pa ang ulo ko. Sinabi ko kay kapatita, Lita, minom ka ng 5 kalamansi at saka tubig, konting asukal. Yun po, may binigay sa akin si kapatita Esther ng siya ko pong ininom diyan sa tindahan. Ngayon ho, magaling na po ako. Salamat sa Panginoon na ako'y pinagaling na. Yan po ang kadakilaan ng Ama. Siya ay dakilang manggagamot. Ang susunod pong magbabahagi ay si kapatid na Marlene na bagong choir. Magandang umaga po sa tanghaling ito, mga kapatid. Siguro po yung kahapon, yun lang po yung ipagpapasalamat ko. Kasi po, sa hindi inaasahan, yung anak ko po kahapon. Hindi po, nagbimensahe na po si Apo ka. Ano lang po ni Apo, yung anak ko po nakahiga siya dito. Naghaharutan, ganyan po yung nangyari kahapon. Hindi po talaga inaasahan na ganun po yung magaganap. Pero po talagang buhay na buhay ang Panginoon at hindi niya po kami binabayaang mag-ina. Palakpakan po muna natin ang Panginoon ng buhay na Espiritu. Dahil po yung anak ko sa hindi po nakakaalam, kahapon po, yung pong bola, malaki po siya, yung itlog-itlogan po. Nabubuksan po yun, may candy po sa Naisubo po niya nang hindi ko inaasahan. Ginaganyan po niya. Naghaharutan pa po kami. Kapatid na promise, nandyan pa po yung nag-aanuhan po kami. Inaharot po niya yung baby ko kasi nga po medyo malikot. Sa totoo lang po, naisubo niya po ng buong buo. Pagtayo po niya, gusto na niyang tanggalin. Hindi po niya matanggal. Talaga pong inaano ko na po, ginaganyan ko na po, ayaw ko pong mag-ingay kasi po syempre, nagmimensahe po yung ating mahal na Apo. Pero po nung nakita ko yung anak ko, hirap na po. Nagpanik na rin po yung mga kasamahan ko, nag-ano na rin po yung sila kung paano nila tatanggalin ng sa kaparaanan po na alam namin, pero po hindi namin nagawa. Kaya po, sa isip ko, Apo, tulungan niyo po ako, tsaka na po ako lumuhod po dito kung nandun po kayo kahapon na nakita niyo po siguro. Hindi po ako habang hindi po yung anak ko, lumuhod po ako na sabi ko, Ama, tulungan niyo po yung anak ko. Sabi ko pong ganun sa Panginoon. Taos puso po ako nagdarasal. Kayo na po bahala sa anak ko, iligtas niyo po habang hindi ko po nakikita na bawat tingnan ko naman po, normal naman po yung mga mukha nila. Para pong siguro inaano nila, walang mangyayari sa anak ko. Ayun po, ilang minuto lang po, natanggal po yung pagkakabara sa lalamunan ng anak ko. Buhay na buhay po ang Panginoon. Palakpakan po natin ng buhay na Espiritu. Sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Conching, ginamit po siya para bigyang panibagong buhay ang anak ko. Maraming salamat po. Dahil po iyon ang naganap. Siguro po kung wala po ako sa Panginoon, sa pag-aano ko sa Panginoon, baka po yung anak ko pinaglalamayan na po ngayon. Pero po, sa pag-ano ng Panginoon sa akin, siguro po pinatitibay lang po talaga ako ng Panginoon.
Inaano lang po ako na pagsubok lang sa akin na pag nandito ka anak sa akin, ano man ang ano mo, hindi kita pababayaan. Ganon din ang pamilya mo. Kaya po, purihin natin at palakpakan po natin ang banal Espiritu. Yun lang po. Maraming salamat po. Salamat kapatid. Talagang buhay ang Diyos sa oras na yon sapagkat kumilos ang Ama. Kung gaano mabilis kumilos ang kalaban, mas mabilis ang Ama. Amen po ba? Hindi kanya pababayaan sapagkat ikaw ay lingkod niya. Ang susunod pong magbabahagi ang ating kapatid na Gloria, bibigyan niya po tayo ng isang magandang awit. Buhay ang Diyos. Pare, magandang umaga po, pare. Kahapon, wala po ako. Nandun ako sa Laguna, dun sa aking anak. Dumiretso kami ng Batangas. Pagdaka nung gabi, may natanggap akong text. Sabi ng kapatid ni Marlene, sabi niya, bakit po wala kayo kanina? Sabi ko, nandito ako sa Batangas. Sabi niya, yung anak ko, muntik nang mamatay. Ano? Diyos ko, nagulat ako. Sabi niya, sige, Tita Glo, bukas na lang. Sabi ko kanina, nung pagdating namin, sabi ko, isa lamang yan sa mga pagsubok ng Panginoon. Pero, pagpapatunay na pag nasa Kanya ka, di Kanya pababayaan talaga. Sapagkat, sa totoo lamang po, pwede naman yung bilog na kung ano pa mambagay na yun, magdire-diretso sa lalamunan ng bata, di po ba? At maging sanhi nung kanyang pagkawala ng buhay. Subalit, katotohanan po talaga na lagi tayong binibigyan ng tsansa ng ating Panginoon na makapagnilay sa bawat araw ng ating buhay, ipadama yung tunay niyang pagmamahal sa atin. Kaya sa pamamagitan ng kung minsan nasasaktan man tayo, pero pinahihintulutan niyo ng ating Panginoon. Alam niyo po na yung pong aking anak na panganay, di po ba, nandun nga po, lagi ko na-share, nandun po siya sa Unilab, doon po nagtatrabaho. Sabi ko po sa kanya, sa tuwing makikita ko po yung aking anak na lalaki, yun po ay 20 years old na, graduate na po siya, 2 years course ng electronics. Dahil po yung aking anak na yon, parang medyo, para po bang childish, medyo may pagkaisip bata siya. Isipin niyo po, 20 years old, ang ginagawa niya, panay siya naglalaro. Naglalaro po ng computer, yung pong PSP, puro yon. Hindi siya nakikipagbarkada, hindi siya inuman, hindi siya nakikisalamuha sa mga kaedad niya na para, albaw po, barkadahan. Hindi po. Kundi ang ginagawa niya, kuminsan sa tindahan, magbubukas siya ng tindahan namin. Pag uwi, maglalaro na siya ng computer, puro PSP. Ang sabi ko po, Panginoon, papaano po ako ang aking anak na ito? Kasi sa kabila nga po ng buhay namin ngayon, nag-iisa na lang ako, papaano kung bigla ako'y kuhanin ng Panginoon? Tapos iiwan ko siya sa ganong kalagayan na sa edad niya na yon, parang bata po. Bata, kumbaga sa sabi ko nga, yung kakong anak ko na yon, hindi naman kulang-kulang. Hindi naman kako sobra-sobra. Di po ba merong ipinapanganak na 7-7? May ipinapanganak na 8 buwan. Kulang sa buwan. Iba naman ay sumosobra sa araw. Ang sabi ko, hindi naman po kako kulang-kulang itong anak ko. Hindi naman sobra-sobra. Pero parang may kulang akong nakikita sa kanya. Kasi po, parang childish nga po, hindi normal sa isang 20 anyos na wala kang gagawin kundi simple lang ang buhay, maglalaro ng PSP, kakain siya, mag-exercise. Para bang hindi niya ay kailangan magtrabaho na ako, kailangan ganito na ako kasi wala na si papa ko, kailangan makatulong. Wala sa kanyang isip yon. Idinudulog ko po lagi sa Panginoon, sabi ko, Ama, papaano ko itataboy ang aking anak na maghanap buhay ka na kasi may edad ka na, hindi pwedeng ganyan. Pag namatay ako, paano ka? Hindi ko po siya maitaboy na ganon. Hanggang sa, nung isang araw po, ang sabi sa akin nung anak kong panganay, Nay, ano ba sa palagay mo? Si Loloy na isasama ko na dito para siya makatulong sa paghahanap buhay. Natuwa po ako, alam ko po na iyon ay pagkilos ng Panginoon. Dahil nga po, Lunes, isinama na po nung anak ko. Hanggang sa mga ilang araw, namimiss ko yung anak ko. Umiiyak ako, sabi ko, Panginoon, namimiss ko yung anak ko na yon. Kasi pagka umagang ganyan, hila-hila niya na.
Bagamat hindi nga po siya ganun katulad ng mga kapuya niya, sa edad niya na yon, yun din ang kilos niya, hindi po ganun eh, medyo bata. Sabi ko, na-miss ko po yung anak ko. Dati pag umaga, naglalaro na ng computer, yung PSP niya. Ngayon, sabi ko, Divina, nami-miss ko na si Loy. Kasi wala nang humahakot ng basura natin. Sa maliit na bagay na ginagawa ng anak ko, nung siya mawala sa akin at nasa malayo, naalala ko yung mabubuting bagay na ginagawa ng aking anak. Kaya kung minsan, nagtataka po ako, merong mga magulang na kung sino yung may perang anak niya, yun ang minamahal niya. Kasi merong maibibigay sa kanya eh. Hindi po ganoon, mga kapatid. Wala po akong karapatan na mangaral sa inyo. Kundi ito po, kaya ko po nasasabi, kaukulang nagaganap po sa aking buhay. Hindi ko man po ipinakikita sa aking anak na, anak ko, mahal na mahal kita, masigit kitang kinakalinga kasi ang isip mo parang isip bata ka. Pero sa kaloob-looban po ng aking puso't kalooban, siya po lagi ko idinudulog sa Diyos. Na sana, Ama, hipuin mo ang kanyang isip, ang kanyang puso, at gawin mo, ipagkaloob kung ano man po yung marapat sa anak ko. Kaya po ako yung natutuwa. Nandun na po silang dalawa sa Unilab, kasama po ng aking anak na panganay. Kanina nag-text ako, sabi ko, tuturuan mo yung kapatid mo kung ano man yung marapat niyang gawin, ituro mo sa kanya. Sapagkat hindi nga kumbaga sa diktahin po siya eh. Hindi siya yung katulad natin na antimano, alam na natin kung ano yung gagawin. Siya hindi siya ganon. Kaya kailangan ng paggabay pa rin, paggabay. Nasasaktan ako na namimiss ko yung anak ko, pero sadyang pinahihintulutan ng Panginoon yon para doon niya ipakita sa atin na tinugon tayo ng Diyos doon sa ating panalangin. Kanina po, medyo nagkwentuhan kami ng maikli ng aking kapatid na Irene, ng aking isang anghel. Wala po ako masyadong maraming nasabi, pero natulo na lang yung luha ko. Ibig sabihin, lahat tayo, dinaranas natin ng mga problema sa ano pa mang bagay, financial, problema sa anak, problema sa asawa, problema sa magulang, lahat po tayo. May kanya-kanya rin po tayong kahinaan. Hindi po ibig sabihin na tayo'y naluha sa ating kapatid. Ibig sabihin nun hinang-hina ka na. Hindi po, kundi meron tayo sa ating pusong kalooban na sa totoo lang naman po, hindi naman po lahat ng tao'y pwede nating iyakan at ipakita mo yung luha mo. Dahil maaring merong mga tao na habang umiiyak ka sa kanila, natutuwa sila na, tingnan mo nga Eka, ganun. Yung po bang ibig ko sabihin, hindi natin hawak yung kanilang kaisipan. Hindi natin abot kung ano yung nasa isip nila habang tayo ay naglalahad nung katotohanan sa ating buhay. Di po ba? Mapipili lang talaga natin yung, dama naman natin yung sa ating sarili na pagkaharap mo isang tao, di mo alam bakit ba naluha ka, ba't ba nasabi mo yung bagay na yun na dapat sana sikreto sa buhay mo pero nailahad mo sa Kanya. Sapagkat pinadadama ng Panginoon sa iyo mismong sarili ang katotohanan sa taong kaharap mo. Katulad po ng kapatid na Mirna, ganyan kami. Pag nagkwentuhan kami, naku kapatid, puro kami ganon. Kasi po doon kami nasisiyahan sapagkat kapwa kami nagkakaintindihan sa isa't isa. Kaya sa totoo lamang po, hindi lamang ang anghel ay sa pinansyal na bagay. Ang anghel ay pinakakalob sa ating lahat sa pamamagitan din ng ating mga kaibigan. Meron kang nadadaingan ng problema mo, anghel mo yon. Merong tumutugon sa pangangailangan mo, anghel mo yon. Hindi po yung katulad na kung sino yung nagbibigay sa iyo ng pera, yun ang anghel mo. Hindi po ganon. Hindi lamang po sa ganon. At anghel mo rin, yung mga tao na walang sawa, na dumudulog, na nanalangin para sa iyo. Katulad po ng ating mga kapatid na nanonood sa internet, andyan po si Tita Au, si kapatid na Donna sa London, magandang, hindi ko alam kung umaga o hapon, kapatid na Jess, Tita Peli, Tito Mike, maraming salamat po sa panalangin nyo sa akin sa bawat araw, sa mga alagad na nasa iba't ibang lugar. Maraming salamat po sa inyo, sa aking mga kasamahan. At ngayon po, nais ko po kayong, bagamat Pasko na, nais ng Panginoon, awitan kayo ng awit na pamasko para po sa inyong lahat. Have yourself a merry little Christmas. Let your hearts be light. From now on, the troubles will be mine of sight. Have yourself
a merry little Christmas makes the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends, gather near to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Have a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas then. Have yourself a merry little Christmas. Let your hearts be light. From now on, our trouble will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Makes the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends, gather near to us, gather near to us once more. Through the year, we all will be together, if the fates allow. Like a guiding star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa aking mga kaibigan na walang sawang nagdarasal sa akin. Det. Salamat sa iyo, Det. Sobra po kasing saya ko kasi magpapasko na. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, ano ba yung kahulugan ng Pasko sa ating lahat? Po, hindi lamang doon sa matatanggap nating regalo, hindi lamang doon sa matatanggap nating pera o kung ano pa man, kundi ang gusto ng Panginoon, magbigay tayo. Pwede naman po tayong magbigay kahit tayo'y wala. Katulad po, ngayon, narito ako sa harap nyo, anong ibinibigay ko? Bagamat ako'y nanghihina, bagamat may mga pagsubok akong dinaranasan, ano po yung binibigay ko sa inyo? Pagpapalakas ng kalooban ninyo. Na sa kabila nung lahat tayo may pinagdadaanan na katulad ko, natural lamang po, reaction ng isang tao yung manaka-nakamaluha ka dahil tao ka lang naman eh. Hindi naman, ang puso mo, hindi naman pusong bato. Tao po tayo, tao, may damdamin tayong nasasaktan, may damdamin tayong nalulumbay, may damdamin tayong nahihirapan, may damdamin tayong nangungulila.
Kaya, sabi nga ng Panginoon, hindi man araw-araw ay Pasko. Kailangan meron kang maibigay sa kapwa mo tao. Katulad ko po, pag ako'y, halimbawa, medyo nalulumbay sa sarili ko, siyempre, saan po ako pupunta? Hindi ako pwedeng magsabi o pupunta doon sa kapwa ko nung oras na yun ay nahihinaan. Di po ba? Kailangan, saan ka pupunta? Punta ka doon sa may magpapalakas ng kalooban mo. Hindi yung sa, pupunta ka rin sa, pag sinabi, uy, wala nga akong pera eh. Oo nga, hirap na hirap nga tayo. Paano kaya tayo? Pinabayaan na tayo ng Panginoon. Ano ba naman ang nangyayari? Walang medyos ba? May ganyan. Pagka ganyan na, ay hindi po Kristo ang tinunguhan nyo noon. Tandaan nyo po yan. Kahit po kaibigan nyo, ora mismo ngayon din, talagang dire-diretsa ko po kayo. Pag ganun po ang kausap nyo, demonyo po yun. Ano po? Kasi pagka po ang dulot sa inyo, pagpahina ng kalooban. Sabi ng isa, ako kay may sakit. 5 buwan na akong ganito. Wala kang pagbabago. Sasabihin ng isa, ba't nga ba hindi ka na gumaling doon? Pumunta kaya sa espesyalista, kasi ganun. Di po ba? Tapos wala ka pa pampagamot niyan. Paano ka nga ba gagaling niyan? Wala kang kang pera. Ano, Diyos ko? Ano po mangyayari sa inyo? Manghihina kayo, di po ba panghihina? Pero ang kausap niyo, pag sinabi, may awa ang Panginoon, may pag-asa, may hiwaga siyang gagawin sa buhay mo, manali ka. Wala kang pera ngayon, bukas, may pera. Totoo po yan Bakit po? Nangyayari po sa akin yan. Katotohanan nagaganap po sa akin yon. Wala po akong pera. Wala po akong kapera-pera. Totoo po yun. Bigla pong may bibili. Di po ba? Kailangan ko ng ganong halaga. Diyos ko, Ama, tulungan mo po ako. Punta ako sa kaibigan ko, Det, ganito, huwag kang mag-alala. Mahiwaga ang Diyos, magpapadating siya ng anghel. Di kinabukasan nga po, may anghel. May bumili sa akin, sa paninda ko. Di po ba? Ganyan lang po kumilos ang Panginoon. Kuminsan, parang talagang naturalesa bilang tao yung dumarating sa atin yung parang nanghihina ako. Pero, sa kabila ng panghihina nyo, ang hanapin nyo, si Kristo. Sa pamamagitan po ng kapwa ninyo tao. Hindi po sa pamamagitan ng pupunta ka sa sugalan. May bingo dun dini kasi nalilibang ako dahil may bingo. Kaya dito ako magbibingo. Ano po ba maano nyo sa bingo? Kung natalo kayo ng 20 pesos, ano po mangyayari? Sa halip pang pambili nyo ng ulam yon. Nabili nyo po ba ng ulam? Natalo sa sugali. O kaya pupunta ako sa sabong. Kasi ako'y sa dami nang intindihin ko sa buhay. Wala na akong libangan. Kung sumabong ka, totoo, meron nga Kristo doon. Ibang klase naman po yung Kristo doon. Hanapin po natin yung totoong Kristo. Saan niyo po ba yung matatapan? Katulad po sa gawaing ito, narito ang Kristo, mga kapatid. Narito po ang Kristo na walang sawa naghahayag sa atin, na pinalalakas tayo, pinanghihinaan tayo, pero patuloy tayong sinisidlan ng lakas. Kadalasan po, nandun ako sa sulok. Bakit po? Ang dami sa isip ko ng mga pagkabagabag, ang dami kong takot. Subalit, pag uwi ko sa bahay, galing ako dito, mananalangin ako sapagkat alam kong mayroong Diyos na nakikinig sa akin. Kung pupunta po ako sa sugalan, o kaya may tokit, o kaya may chismisan sa kapitbahay, alam mo ba si ganun naku po, yun nga, walang asawa, umano pala, kay ganun. Ano po nangyari sa akin? Di nagka-jablo-jablo na po buhay ko. Di po ba? Saan kayo tutungo? Kaya mga mahal na kapatid, wag po nating panghinayangan sa bawat araw. Yung itinutungo natin dito, yung ipinamamasahin natin sa bawat araw, may anghel ang Diyos na ibibigay sa ating lahat. Kung minsan hindi natin namamalayan sa maliit na bagay, mga kapatid, kumikilos po ang Panginoon sa maliliit na bagay na hindi natin napapansin. Ngayon, kung hindi po natin napapansin ang pagkilos ng ating Panginoon sa maliit na bagay, maging sa malaking bagay, hindi na po natin siya mararamdaman. Dahil sa maliit na bagay, di mo siya naramdaman Doon po kumikilos ang ating Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, lagi, sabi ko, kailangan ko ng pera kasi ganito, may bayarin ako, may ganyan. Buhay po ang Diyos. Buhay ang Diyos. Ibinibigay niya po sa akin yung pangangailangan ko na yon. Hindi niya po ako talaga pinababayaan. Kaya tayo, wag po tayong manghinawa na humingi ng awa sa bawat araw. Yun po ang gusto ng Panginoon. Lagi tayong manambitan sa Kanya. Dumulog tayo ng dumulog. Kung minsan, nandahil sa ating mga pagsubok sa buhay, niloloob ng ating Panginoon yon. Bakit po? Para wag tayong mawalay sa Kanya. Di po ba kung punong-puno kayo ng problema, wala tayong ulam. Sa maliit na bagay, wala tayong ulam. Wala tayong pambayad ng kuryente. Anong tinatawag natin? Panginoon, tulungan mo po ako kasi po, meron po ako. Ayoko po magalit sa akin si ganun at ako'y magsinungaling na naman. Sasabihin ko yung ganun, pero ang totoo ganyan. Hindi po ba?
sa kabila ng mga pagsubok natin, mas higit tayong napapalapit sa ating Panginoon. Sa kabila ng karamdaman nyo na yan, mas higit tayong napapalapit sa Panginoon. Mapapalad po tayong mga mahihirap. Tayo yung malapit sa Kanya. Dahil sa bawat araw, pagising pa lamang natin, Panginoon, tulungan mo po ako, salamat po at buhay pa ako hanggang ngayon. Di po ba? Kaya po, mga kapatid, sabi ko nga kung minsan naiisip ko, madalas tinatawag ako, baka kaya nagsasawa na yung mga tao na nagsasalita ako. Subalit, alam ko, hindi kayo magsasawa. Sapagkat, sa bawat pagsasalita ko, sapagkat katotohanan sa buhay ko, yung inilalahad ko, na hindi ko naman ikinakahiya kahit anino, ang banal na espiritu, ang kumikilos at humahaplos sa puso nyo upang madama nyo yung sinasabi ko. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Salamat po sa lahat na nagbahagi. Magsitayo po.